Sa pagpasok ng imperyalismong Amerikano, nagmistulang mga ibong kumakawala sa hawlan ng pagkasakdal at kabisang umabot ng daang taon sa ilalim ng mga Espanyol. Ngunit sa kanilang pagpasok sa kasaysayang Pilipino, hindi hawla, kung hindi tali, ang magdudulot sa yugtong panlilinlang at pagbigay ng tunay na ibig sabihin ng kalayaan. Ito ang necktie. Lawton, Taft, at Harrison. Ngayon marahil maraming sasagot na ito ay mga lugar sa Kamaynilaan. Ngunit bago pa man sila naging kalye o kalsada, sila muna ang mga taong nagbibigdaan sa pagbabago, mabuti man o masama. Sa pagpasok ng mga kano ay maraming batas na naipasa ukol sa kalagayang ekonomikal ng bansa. Hangad ng mga puti na iangat ang bansa sa pag-iwan ng nakaraang kolonya. Sa taong 1900, naganap ang modernisasyon at industrialisasyon sa buong mundo. At ito'y dala ng mga Amerikano upang makilala kay Juan de la Cruz. Ng bansa sa pandaigdigang kalakalan, bukas din ang kanilang isipan sa pagtangilid sa mga produktong banyaga. Wala, mabalik po mga bayan, ang karamihan ng mga Pilipino at bukas din ang kanilang isipan. Walang galang po. Pero hindi po ba si Juan de la Cruz? Ha? Pero hindi po ba si Juan de la Cruz? No, John. Walang galang lang po. Pero hindi po ba si Juan de la Cruz? Ikaw, kailan mo pa ba si Juan de la Cruz? Ang pagdating ng bagong kolonya ang naghatid sa atin sa pagbabago sa infrastruktura at teknolohiya. Sa pagdala nila ng telepono, radyo, at radiophone ay naging mas madali ang komunikasyon sa bansa. Bukod dito ay ang mga kalye, simentadong kalsada, at mga bagong sasakyan gaya ng transya ang nagpabilis sa ating transportasyon. Kalayaan! Mabuhay ang Pilipinas! Saglit. Paano tayo naging malaya? Hindi lahat ng nakikita ko ay kayo mundi ang kulay ng balat. Bakit ang dahil mapuputi sa daan? Ano ba talaga ang nangyayari? Ipinakilala sa atin ng mga Amerikano ang demokrasya. Demokrasya? Ano yun? Tama ang iyong narinig, demokrasya. Ipinakita sa atin ng mga dayuhang puti na nakasalalay sa masa o sa mga tao ang kapangyarihan ng pamahalaan. Hindi lang yan ang naidagdag nila sa ating sistema ang pagpapatakbo ng pamahalaan. Sila din ang nagtatag ng republika at ang nagpakilala ng tatlong sangay na
hanggang sa ngayon ay ginagamit pa rin ng pamahalaan, ang lehislatibo, ehekutibo at hudisyal. Our progress as a nation can be no swifter than our progress in education. The human mind is our fundamental resource. Ang sabi ni John F. Kennedy nung nagpapakita ng pagpapahalaga sa edukasyon ng mga Amerikano. At ito ang isa sa pinakamagandang naibigay sa atin ng mga Amerikano, ang edukasyon. Ibinahagi at itinuro nila sa atin ang wikang Ingles na naging medium of instruction. Good afternoon, class. I will be teaching you the English alphabet. The first letter of the English alphabet is A. Say A. 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 The example is apple. Say apple. 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 Mister, can you please stand up? Can you read the first example? Apple. Apple. Igaya ng edukasyon sa panahon ng Kastila. Can you say apple? Ang mga nagtuturo sa paaralan ng mga Amerikano ay ang mga Thomasite na mga sundalong Amerikano. Ang mga Thomasite ang nagtuturo sa mga Pilipinong mag-aaral hanggang sa naitayo na ang Philippine Normal College na isang kolehiyo para sa mga nais magkuro. Bukod sa Philippine Normal College, ay palayo din ng mga Amerikano ang National University, Universidad ng Pilipinas, Universidad ng Maynila at ang Far Eastern University. Hindi lang pang edukasyon ang naituro sa atin ng mga Amerikano, pati na rin ang iba't ibang mga gawaing pangkalusugan at kalinisan. Nagpatayo sila ng mga ospital, klinika at iba pang mga infrastrukturang pangkalusugan gaya ng Philippine General Hospital, UP College of Medicine and Surgery, at ang Bureau of Science. Kung ang mga Espanyol ay nagbahagi ng kanilang relihiyon na Kristyanismo, ang mga dayuhang puti ay marami ring relihiyong na ipakilala. Ang mga kilalang binahaging relihiyon ng mga Amerikano ay ang Protestantismo, Iglesia ni Cristo, at Saksi ni Jehovah. Sa panahon din ng Amerikanisasyon na paghiwalay ang estado at simbahan. At ito ang naging dahilan ng pagkakaroon ng bawat Pilipino ng kanilang kalayaan para pumili ng kanilang sariling relihiyon. Bukod sa pagbabago ng sistemang pang-edukasyon, relihiyon at pamahalaan ay nagbago din at naimpluwensyahan ang mga pangkaraniwang libangan natin mga Pilipino. Nahilig tayo sa mga Hollywood movies at lumaganap ang mga singhan. Nagkaroon din ng iba't ibang sayaw gaya ng boogie, jazz, tango, cha-cha, polka, rumba, at rock and roll. Pati sa mga palakasan ay nahilig tayo, gaya na lamang ng table tennis, basketball, volleyball, boxing, football, at arnis. At nagkaroon ng subject ng physical education sa mga paaralan upang mapanatiling balanse ang kaisipan at ang ating katawan. Din ng ating pananamit at pag-uugali. Nauso ang mga dress, ang heels na sapatos at mga handbag sa babae at sa lalaki naman ay ang mga polo, coat ties at jeans. Sinasabing mas nagiging masayahin daw ang mga Pilipino at nagiging prangka. Lumakas din ang ating paniniwala sa karapatan at kalayaan. Sa kanilang pagpasok sa ating bansa ay ipinakilala din nila ang pagkaing banyaga.
Ilan sa mga ito ay ang ice cream, cake, beef steak, hot dog, hamburger, at sandwiches. Sumibol ang kontemporaryong sining na naglalabas ng kanilang saloobin ukol sa personal at politikal na pananaw nila sa ilalim ng muling kolonya. Mas makilala din ang mga manunulat at pintor na Pilipino sa panahon ng mga Amerikano dahil mas naging malaya ang pagsusulat kumpara sa panahon ng mga Kastila. Nakilala sila Carlos P. Romulo bilang isa sa pinakamahusay na manunulat sa wikang Ingles at si Fernando Maramag naman ang unang makatang Pilipino sa wikang Ingles. Kontribusyon ni Fernando Amorosolo sa modernong sining noon at magpasa hanggang ngayon. At dahil na rin sa pagkakatatag ng mga galeriya sa panahon ng mga Kano, sumikat ang Ginoo sa iba't ibang panig ng bansa at buong mundo. Hindi lahat ng mga Pilipino ay buong loob na tinanggap ang pagdating ng bagong Pinoy. Dapat lumaban tayo. Marami ang tinanggap sa sistema Pero paano tayo sa lalaban? paraan Kung kulang tayo ng pagkakali nila pera. sa ating mga Pilipino. Kailangan natin lumaban. Hindi pwede. Lahat tayo ng kampi. Hindi pwede na nagtitignan tayo. Lalaban tayo para sa pamilya natin. Para sa bayan. Para sa Pilipinas. Laban! Laban! Noong 1902, nabuo ang Union Obrera Demokratika sa ilalim ni Dominador Gomez. Isang unyon na nagnanais ng pantay na pagtingin at pagtrato sa mga manggagawang Pilipino. Sa yugtong din ito, nagsimula ang pagbuo sa Partido Sosyalista, Liberal at Komunista. Isa lang naman ang kanilang nais na nagdulot sa pagdanak ng dugo. At yun ay ang pakinggan sila sa kanilang mga hinaing at bigyang aksyon ang mga butas sa sistema noon. Panahon yun? Well, dumating mga Amerika. Tutusin lang napaka-conservative natin mga Pilipino. Yung tinuro sa ating mga pride nun, bagong babae raw magsuot ng mga damit, kahaba-haba ang mga manggas. Minsan abot siko, talapos pa. Minsan naman abot tubos, talapos rin. Mga lalaki naman, bawal lang kulang sa isang kamisa de chino. Mahabang manggas, pantalon, pati ng sapatos. Hindi mo rin pwedeng lapitan ng babae. Kung paano na sinusuot. Kailangan ng permiso na magulang na babae kung gusto na lapitan. Tsaka kung may kasamang babae na laging may chaperone. Pag mag-isa naman kayo, papagalitan siya magulang. Kahit simpleng paghawak ng kahit anong bahagi ng katawan ng babae, matinding kasalanan na yan sa panahon. Sikat pa ata ang harana. Sama-sama kaibigan. Tapos may nakagitara. Aantahan mo yung isang babae. Malay mo, gusto naman ka. Pero noon, sikat talaga ang panonood ng pelikula. Lahat galing sa Hollywood. Fight. Dance parties, pwede rin yun. Noon, napaka-strict natin pagdating sa misa. Dapat nakasante yata. Tsaka, mapangyarihan pa rin para yun kahit Amerikano. Mga sinusunod namin nun,
parang Tagalog. At ang Patadyog. Minsan, puro namin doon kami nanonood sa mga military bases sa Pampanga, City. Sa Manila naman, nung may mga apo, puro talaan lang ginagawa natin. Kasi, mga kapon sila, pipigil tayo. Pero noon, umuna talagang engineering, architecture sa amin. Nung panahon, nasa ilalim tayo ng kanilang imperialismo, sa tingin mo ba, maganda ang naging epekto ng kanilang pagpupkop kay Juan de la Cruz? Sino nga ba ang mas nakinabang? Tayo o